Hello guys, ito ay pamahiin sa pag-aasawa or magpakasal. So nasa inyo lang din po kung maniniwala kayo kasi ito yung mga pamahiin sa mga nakakatanda. Kahit ngayon ginagamit pa rin nila ang mga pamahiin na ito. So ito mga pamahiin na ito ay pag-aasawa or magpakasal. Magpakasal, makaraan ang babang luksa para huwag malasin. Malas na araw ang Biyernes kaya hindi dapat maglakbay, magpakasal o maglagay ng puhunan sa isang negosyo. Kailangang ihatid ng banda ang mga bagong kasal para itaboy ang masasamang pangitain sa kanilang pagsasama. Pagpapahatid ng lalaking ikakasal ng puso ng baboy, baka, o kalabaw sa bahay ng babaeng ikakasal upang ihayag ang katapatan ng pagmamahal. Sinasabuyan ng bigas ang mga bagong kasal para maging masagana ang kanilang buhay. Magkakahiwalay ang ikinasal kapag naghiwalay ang mga kalapati na pinalipad nila. Bigas at asin ang unang dapat ipasok ng mga bagong kasal sa titirhan nilang bahay. Kailangan iwasan ng mga ikakasal ang magbebiyahe ng malayo dahil malapit sila sa disgrasya. Dapat unahan ng lalaki sa paglabas ng simbahan ang babae para hindi maging under disaya. Ang makasalo ng bulaklak na inihagis ng babaeng ikinasal ay susunod na mag-aasawa. Kailangang maglagay ng bolsikot ng pera ang babaeng ikakasal sa damit para laging may pera. Tiyakin ang magandang pagsasama sa pamamagitan ng pagsusuklay ng buhok ng bawat isa matapos ang seremonya ng kasal. Sinasabuyan ng bulaklak ang mga bagong kasal bilang tanda ng kanilang pag-iibigan. Ang sabi ng nakakatanda, malas ang magpakasal ng sukob sa taon. Ang pag-aasawa ay hindi biro lamang. Ito ay meron kayong sinusumpaan magsasama habang buhay. Huwag niyo pong kalimutan mag-share at mag-like ng aking video. Salamat po sa inyong suporta at mag-ingat po kayo. At huwag kalimutan manalangin kahit saan magpunta. Salamat po.